ang pagtatapos ng laban sa pagitan ng King of Berserk Dragon at ng King of the Dead, gamit lamang ang dagger ng ama ni Jinwoo. Matapos ang pag-uusap ng dalawang monarch na humantong sa pag-disagree ng ating bida dahil alam niya kung anong klaseng monster ang kanyang kaharap, nagpatuloy ang napakatinding laban ng dalawa. Biglang humaba ang braso ng King of Berserk at nag-transform ito into dragon form upang atakihin si Jinwoo. Subalit mabilis na katalo ng ating bida at kaagad tinawag si Kaizel upang makalipad sa himpapawid habang kinukuha niya ang Kamish Dagger. Naging totally dragon form ang King of Berserk at kaagad itong nag-follow up ng Blast Breath attack habang nasa himpapawid si Jinwoo. Ngunit inutusan ng ating bida si Kaizel na bumaba upang makalapit ng kaunti habang abala pa ang King of Berserk sa Blast Breath. Kaagad itong tumalon upang atakihin sa malapitan ng kalaban gamit ang dalawang dagger. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang bilis upang makapag-penetrate ng damage towards King of Berserk, subalit na-realize ng ating bida ang kapal at tigas ng balat ng kalaban na kahit ang kanyang pinakamalakas na dagger, hindi man lang nakascratch sa balat ng King of Berserk. Nakabalik na si Jinwoo kay Kaizel at inutusan niya ito na lumipat ng ibang posisyon, subalit biglang nag-dragon fearsome roar ang Monarch of Destruction na nagparamdam ng takot kay Kaizel, kaya parang na out of balance ang ating bida at napansin niyang umikot sa kanyang katawan ang buntot ni Kaizel at inihagi siya papalayo. Maayos naman ang paglanding ni Jinwoo, subalit hindi niya napansin na nag-follow up ng Blast Breath attack ang Monarch of Destruction kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Hinanap ni Antares kung nasaan ang Monarch of Shadow dahil alam niyang hindi daw yun sapat para mapuksa ang ating bida. Habang hinahanap ni Antares ang ating bida, biglang tumalon si Jinwoo at hinawakan niya ang scales ng King of Dragon gamit ang Commander Authority at plano niyang saksakin ng dagger ang mga maliliit na crack upang makapag-penetrate ng damage. Subalit napansin niyang mayroong exterior magma sa balat ng King of Berserk Dragon. Napansin ni Jinwoo na paatake na sa kanyang likuran ang kamay ng Monarch of Destruction, kaya kaagad umiwas ang ating bida at tinawag niya ang Shadow Soldier na ikinagulat ng King of Berserk dahil tinawag ni Jinwoo ang tatlong Shadow Soldier na dragon. Habang pinagtutulungan ng tatlong Shadow Dragon ng King of Berserk, nakagat nito ang liig ng King of Berserk at ang dalawa ay naghanda upang magpakawala ng Blast Breath attack. Habang ang ating bida nanunood lang sa itaas at nag-isip-isip kung paano niya i-counter ang Monarch of Destruction. Naisip ni Jinwoo, alam niya na hindi niya ito kayang talunin gamit lamang ang tatlong dragon. Dahil ang attack at defense ng Monarch of Destruction ay napakalakas compare sa iba niyang nakalaban. Ibig sabihin wala sa kanyang mga paraan na ginamit noon na gagana against Monarch of Destruction. Kaya kailangan niya na mas malakas pa. Kailangan niya ng mas malakas pa na atake upang tatagos sa malamital na armor gamit ang kanyang kamao. Subalit biglang naisip ni Jinwoo ang salitang armor na parang mayroon siyang naisip na mas maganda pang idea kaya mas lalong umaapaw ang magical energy ng ating bida. Samantalang nagawa ng talunin ni Antares ang tatlong Shadow Dragon at napasabing hindi daw siya kayang pigilan ng isang simpleng puppet lamang na gawa sa mana. Ngunit bigla niyang naramdaman ng napakalakas na magical energy na umiikot sa ating bida na parang ipo-ipo sa sobrang lakas at napatanong ang Monarch of Destruction kung ano na naman kaya ang pinaplano ng Monarch of Shadow. Habang ang ating bida minaiging mag-focus sa gusto niyang mangyaring form ng kanyang kapangyarihan upang i-counter ang lakas ng Monarch of Destruction. Gusto niya ng massive na lakas na kahit ang sinumang nilalang ngayon na nasa planeta at kahit ang kanyang sarili ay hindi maikukumpara sa lakas na makukuha niya. Mas lalong lumakas ang umaapaw na kapangyarihan ni Jinwoo to the point na kahit ang pinakamalakas na monarch ay nagulat sa kanyang nakita at hindi makapaniwala dahil nagkaroon ng napakalakas na spiritual body manifestation ng ating bida, ang hidden form ng tunay na kapangyarihan ng isang shadow monarch na hindi niya nakita noon bilang the greatest fragment of brilliant light o bilang isang shadow monarch. Kaya naisip ng Monarch of Destruction na lalaki ang size ni Jinwoo from human form into full potential power ng Monarch of Shadow na isusummon ng ating bida sa mundo ng mga tao. Nakita ni Jinwoo ang tunay na kapangyarihan ng pagiging Monarch of Shadow na iniwan sa kanya ni Ashborn. Naramdaman niya ang bottomless na nakakatakot na kapangyarihan na walang katapusang dumadaloy sa kanyang armor. Naunawaan ng Monarch of Destruction kung bakit si Jinwoo ang napili ni Ashborn dahil sa buong buhay nito nakaranas ito ng life between death bago nito nakuha ang kapangyarihan ng pagiging Shadow Monarch.
Nag-unleash ng Blast Breath Attack ang King of Berserk Dragon towards Jinwoo, habang ang ating bida ay kalmado lamang hinayaan niyang makalapit ang atake dahil naghanda ito ng isang napakatalas na mana using his Commander Authority at pinakawalan niya ito sa gitna mismo ng Blast Breath. Nahati ang Blast Breath Attack ng Monarch of Destruction sa lakas ng atake ni Jinwoo hanggang sa tinamaan ng King of Berserk at for the first time nakaramdam ng sakit si Antares sa ataking nito. Maya-maya ay nagkatinginan ang dalawa at makikita natin mga lods na sobrang laki na ng Monarch form ni Jinwoo na parang nagmimistulang pet ang Monarch of Destruction. Pagkatapos sabay umatake ang dalawang malakas na Monarchs. Sinubukang atakihin ng King of Berserk ang ating bida gamit ang Dragon Claw, ngunit hinawakan lamang ito ni Jinwoo at nag-unleash ng napakalakas na suntok na sumapul sa mukha ng King of Berserk Dragon. Subalit nakakita ng pagkakataon ng Monarch of Destruction at nag-counter kaagad dito sa pamamagitan ng pagkagat ng katawan ni Jinwoo at inihagis niya ito papalayo. Tumilapon ang ating bida at nabagsakan niya ang castle na ginawa ni Bero para sa kanya at napansin niyang nag-follow up ng atake ang King of Berserk gamit ang Blast Breath Attack. Buti na lang kaagad na iwasan ng ating bida. Subalit wasak pala ang kaliwang braso ni Jinwoo habang gumagawa ito ng Shadow Swords at mabilis itong sumalakay towards King of Berserk. Muling nag-unleash ng Blast Breath Attack ang Monarch of Destruction, subalit nagawa itong hatiin ni Jinwoo gamit ang kanyang espada kasabay nito ang pag-atake niya mismo ng direct hit sa katawan ng Monarch of Destruction. Subalit hindi napansin ni Jinwoo na kaagad nag-counter ang Monarch of Destruction gamit ang kanyang buntot, kaya muli na namang tumalsik ang ating bida. Lumipad ang King of Berserk upang makita niya ang posisyon ng Monarch of Shadow at gumawa ito ng napakaraming fireball magic sa himpapawid na kasing laki ng Blast Breath Attack at pinaulanan ng apoy ang ating bida na parang nagmimistulang meteor shower ang ibinagsak ng Monarch of Destruction. Subalit biglang napansin ng Monarch of Destruction ng isang napakalaking Shadow Spear na tumama sa kanyang pakpak. Habang naghanda si Jinwoo ng 6 pa na Shadow Spear na kaagad naman niyang pinakawalan for follow-up attacks, ngunit hindi nagpatalo ang Monarch of Destruction dahil sinalag niya ito sa pamamagitan ng pag-unleash ng Blast Breath Attacks. Nagkaroon ng matinding pressure sa dalawang atake. Pagkatapos gumawa ito ng napakalakas na impact at pagsabog na ang dalawa mismo ang tinamaan sa sarili nilang pinagsamang kapangyarihan. Nawasak ang Shadow Monarch form ni Jinwoo at makikitang unti-unti itong natunaw ng apoy, habang ang King of Berserk naman ay parang tinusta na dragon at nawasak na rin ang dalawang pakpak nito. Na-realize ni Jinwoo na ang paggamit ng napakalakas na kapangyarihan ay humantong sa pagka-drain ng sarili niyang lakas, habang bumalik na rin sa original form ang King of Dragon at sinabi niya kay Jinwoo na tatanungin niya ito sa huling pagkakataon kung ayaw nga ba talaga nitong sumama sa kanya upang sabay nilang talunin ang mga rulers. Muli na namang umaapaw ang kapangyarihan ng ating bida at parang pinagsama niya ang form na ito sa pagiging tao at ang form ng pagiging tunay na Monarch of Shadow upang maging balanse ang kanyang lakas, at sinabi niya sa Monarch of Destruction na hindi siya sasama sa mga halimaw. Kaya napasabi ang Monarch of Destruction na isa kang malaking tanga habang nag-transform ito into humanoid dragon form at kinuha niya ang kanyang dragon sword weapon. Nagkatinginan muna ang dalawang monarchs pagkatapos sabay itong umatake gamit ang kanilang weapon. Habang nagpapalitan ng atake, sinabi ng Monarch of Destruction na kahit ano pa ang gagawin ni Jinwoo, wala naman talagang maiiwan sa kanya dahil habang nakikipaglaban nito, ang Monarch of Transfiguration at ang Army of Destruction ay kasalukuyang winawasak ang lahat na makikita nito. At kahit isa daw itong King of the Dead, ngunit bilang isang tao ay natatakot pa rin daw itong mamatay. Lahat ng pinoprotektahan ni Jinwoo ay malapit ng masunog at magiging abo. Bilang isang tao na nagpo-possess ng kapangyarihan ni Ashborn, alam niyang narinig nito ang hindi mabilang na pag-iyak sa bawat sulok ng mundo. Nagawang mabitawan ni Jinwoo ang kanyang dagger dahil sa lakas ng banggaan ng kanilang weapon. Pagkatapos nasaksak si Jinwoo sa espada ni Antares na ikinagulat ng ating bida, kaya napaatras muna ito. Ininda ng ating bida ang sakit ng kanyang tama at sinubukan pa sana niyang gumalaw, ngunit may nakatutok na espada sa kanyang leeg kaya hindi na siya gumalaw pa. Wika ng Monarch of Destruction, sa pagtahimik ng sangkatauhan ay ang pagsisisi ni Jinwoo dahil hindi ito sumama sa kanya. Wika ng ating bida, kung meron mang magsisisi sa kanilang dalawa, walang iba kundi ang Monarch of Destruction. Habang nakatutok pala sa likod ng Monarch of Destruction ang dagger ng ating bida na kinokontrol niya sa pamamagitan ng Commander Authority.
Pinakawalan ni Jinwoo ang dagger towards sa likod ng Monarch of Destruction. Ngunit mayroon palang parang barrier na nakaharang sa likod ni Antares at sinabing kung sa tingin daw ng ating bida na magagawa siyang magalusan ng isang dagger na gawa sa pangil ng dragon ay nagkakamali si Jinwoo. Nakakatawa daw kung iisipin na ang labanan na ito ay sa pagitan ng apoy na nanggaling sa kadiliman at ang kadiliman na nanggaling sa liwanag. Wika ng Monarch of Destruction na nararamdaman daw niya na malapit na magtatapos ang laban na ito. Sagot ng ating bida, yan din ang nararamdaman niya. Tugon ng Monarch of Destruction na na-realize pala ng Monarch of Shadow na walang saysay ang labanang ito. Mabilis na nagdash si Jinwoo at si Antares naman nagdash rin dala ang kanyang Dragon Sword weapon at sinabing hindi daw niya kailangan ang Army of Destruction para talunin si Jinwoo. Pinalaki pa naman niya yon upang putulan ng hininga ang Monarch of Shadow. Wika ng ating bida, alam mo bang ang araw ang nagpapadilim sa anino? Ngunit sa moment na ito ay napatigil ang Monarch of Destruction dahil na-realize niya na nagawa siyang ma-checkmate ng Monarch of Shadow. Dahil nang papalapit na si Jinwoo, wala na siyang magagawa pa sa dami ng Shadow Soldier na ipinalabas ng ating bida na nakahawak ngayon sa kanyang buong katawan. Ang tanging nagawa na lamang ng Monarch of Destruction ay sumigaw at nagpalabas ng magical energy. Ngunit huli na nga ang lahat dahil gamit ang dagger ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang buong lakas, nag-unleash ito ng napakalakas na slash. At ipinakita dito ang naging inspirasyon ni Jinwoo kung bakit siya nakikipaglaban hanggang sa huli. Ito ay dahil sa kanyang mga nakaraan, ang kanyang ama, si Ashburn at si Jinwoo na nagsisimula pa lamang na maging malakas. Nagawang maslash ni Jinwoo ang katawan ni Antares from head to bottom at sinabing makikita na daw ng Monarch of Destruction ang sarili nito kung paano magtatapos. At ipinakita ang dagger na ginamit ni Jinwoo upang tapusin si Antares, ang dagger ng kanyang ama. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!